Narinig niyo na ba yung tungkol sa elevator game? Ang sabi nila kung susundin mo yung mga specific steps, makakapasok ka raw sa ibang mundo o baka ibang dimensyon. Ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol kay Ramil, 23 anyos na estudyante galing probinsya na lumipat sa isang lumang apartment sa Quiapo. Pero bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito kung ayaw mong may magpakita sa'yo mamayang gabi. Taga-Laguna talaga ako, pero lumipat ako sa isang apartment building sa Quiapo para makapag-aral ng kolehiyo at mag-working student. Kahit medyo luma na yung lugar, hindi ako nagdalawang isip kasi mura lang ang renta at malapit pa sa universidad na pinapasukan ko. Pero sa totoo lang, sobrang creepy nung building. Para bang yung vibes sa pelikula ni na Iza Calzado at Richard Gutierrez, yung Sigaw. Nung una maayos naman ang lahat. Walang aberya sa paglipat ko at kahit nakakatakot ang itsura ng lugar, wala namang nagpapakita o nagpaparamdam. Hanggang isang gabi, habang nag-scroll ako sa internet, napadpad ako sa isang kwento tungkol sa elevator game. Isa raw itong laro na may kakayahan kang dalhin sa ibang dimensyon. May mga nagtatawanan pa sa comment section, sinasabing kalokohan lang ang kwento. Pero meron ding mga seryosong nagbababala na huwag mo itong subukan kung ayaw mong matrap. Mahilig talaga ako sa mga kwentong nakakatakot. Fan ako ng mga creepypasta websites at YouTube channels kahit na hindi naman ako naniniwala talaga sa multo. Ilang urban legends na rin ang napatunayan kong walang katotohanan, gaya na lang ng Bloody Mary. Sigurado akong hindi rin totoo ang elevator game at gusto ko din itong patunayan. Kaya nung gabi na yon, dahil wala rin naman akong magawa, nagdesisyon akong subukan ito. Pagkatapos kong basahin ang mga detalye ng ritual, pumunta ako sa elevator sa building namin. 12:00 na ng gabi, tahimik na tahimik sa paligid. Ang tanging maririnig mo lang ay ang ugong ng mga sasakyan sa labas. Sinimulan ko ang ritual sa ground floor. Pinindot ko ang ika-4 na palapag. Walang kakaiba nung una. Pagbukas ng pinto, madilim ang pasilyo. Normal lang naman kasi bihira talaga ang nagbubukas ng ilaw dito sa 10 oras ng gabi. Bumalik ako sa elevator at pinindot ang ika-2 palapag. Habang bumababa, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Nagsitayuan lahat ng balahibo ko. Pinilit kong isipin na baka guni-guni ko lang pero habang nagpapatuloy ako, pakiramdam ko parang may nakatingin sa akin mula sa sulok ng elevator. Hindi ko magawang lumingon dahil natatakot na ako sa punto na yon. Pagdating ko sa ika-5 palapag, doon na nagsimula ang bangungot ko. Pagbukas ng pinto, may isang babaeng nakatayo sa dilim, nakayuko. Nakasuot siya ng kupas na barot saya, parang galing pa sa panahon ng Kastila. Mahaba ang buhok niyang kulot na tumatakip sa mukha niya. Hindi siya gumagalaw pero ramdam ko na nakatingin siya sa akin. Dahan-dahan siyang pumasok sa elevator. Hindi siya nagsasalita pero parang nabalot ng bigat ang buong paligid. Tumalikod ako at tumitig na lang sa pintuan. Pilit iniwasan ng presensya niya. Pinindot ko ang unang palapag pero sa halip na bumaba, biglang umakyat ang elevator papunta sa ika-10 palapag. Habang tumataas, narinig ko ang mahina ngunit nakakakilabot niyang boses. Hindi ka na makakabalik. Pagbukas ng pinto, ibang mundo ang bumungad sa akin. Madilim ang paligid, puno ng hamog. Ang dating pasilyo ng gusali, nagmistulang abandonado.
puno ng serang pader at punit-punit na karatula. Sa di kalayuan, may pulang krus na kumikislap-kislap sa dilim. Nagmadali akong lumabas ng elevator, pero paglingon ko, wala na ang pintuan. Kasabay ng pagkawala nito, nawala rin ang liwanag sa loob. Sa katahimikan, narinig ko ang yabag ng mabibigat na sapatos. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tunog, pero alam kong papalapit ito. Mabilis akong tumakbo. Hinanap ang hagdan. Pero kahit saan ako magpunta, parang hindi nagbabago ang pasilyo. Paulit-ulit lang. Hanggang sa marinig ko ulit ang boses ng babae. Ngayon mas malapit. Bakit mo ko ginising? Bigla akong nagising na nasa kama ko na. Basang-basa ng pawis at tanghali na. Akala ko panaginip lang ang lahat. Pero nung tumayo ako para magbihes, napansin ko ang malalalim na gasgas sa braso ko. Parang nahulog ako sa semento. Paglabas ko ng apartment, nakita kong out of service ang elevator. Iniisip kong baka sira lang talaga to. Pero habang naglalakad ako sa hallway, napansin kong lahat ng makasalubong ko nakangiti sa akin. Kahit hindi ko naman sila kilala. Kakaiba yung ngiti nila, nakakakilabot. Pagbalik ko sa apartment, may natanggap akong text mula sa unknown number. Ang laman, isang smiley face emoji at 3 salita. Nandito lang ako. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula o kung sino ang pwede kong lapitan. Pero alam ko sa sarili kong hindi pa tapos ang ritual na to. Kaya kayo, mag-isip-isip muna kayo kung papatulan niyo ang dare ng mga kaibigan niyo tungkol sa mga urban legends na ganito. Minsan mas maganda na ang tumanggi. Better safe than sorry.